hanggang sa dulo, walang sumuko. Ito ang last stage ng Tour of Luzon at may haba itong 181 kilometers na nagmula dito sa bayan ng Lingayen at dumaan sa mga bayan ng Kamiling, Malasiki, Villasis, Urdaneta at nagtapos dito sa makapulikat at malamig na ahonin ng Cannon Road. Kalmado naman ang grupo nung umpisa. Meron mang umatake pero gaya ng dati na ibabalik rin naman agad ito ng grupo. Pero meron talagang hindi mapakali. Dito ay muling bumanat si Dae Young-ju dahil last year na isa na siya ng Cannon Road. Ngayon taon ay handa na siyang bawian ito. Pero hindi rin nagtagal, galing sa peloton, may ilang rider na sumama sa kanya na sina EJ Azur, Joshua Gatmaitan, Ramon de la Cruz at Benedict Soriano. Matyaga nilang tinrabaho ang kapatagan ng Central Luzon. Pero sabi nga nila, sa haba man ng prosesyon, sa Cannon Road pa rin ang destinasyon. Sa paanan ng ahon, meron na namang muling kumuwalang mga rider. Dae Young-ju, Erickson de los Santos at Rustom Lim. 38 km itong ahon ng Cannon. Kaya naman mahaba-haba ang pagdurusahan ng mga siklista. Pero sa gitna ng ahon, dito ay nag-umpisa na ang pulang tren ng 7-Eleven. Dito ay dinala nila ang grupo sa isang makapulikat na pacing. Isa-isa nilang sinunog ang hita at baga ng mga rider na kasama nila. Pero pagdating ng last 16 km to the finish line, umatake na si Anton Hobie. At dito daladala niya sila Nash Lim, Erickson de los Santos at Ibrahim Al-Refai. Pero pagdating ng Lion's Head, muling pinagpag ni Anton Hobie ang mga kalaban niya. At dito sumabog na ang karburador ng lahat ng sumusunod sa kanya. At kasama dito ang yellow jersey na si Nikita Shulchenko. Dito ay unti-unti nang hindi nakikita si Nikita at umaalagwa na si Hobie. At tandaan natin, ang magic number ngayong araw ay 3 minutes and 51 seconds. Yan ang minuto na kailangan makuha ni Hobie kay Shulchenko sa natitirang kilometro. Mitikuloso at kalkulado itong nagtrabaho kasi bawat segundo ay kailangan niyang ipaglaban dito. Ganon rin naman si Shulchenko. Kapag nagpakita siya ng kahinaan sa oras na to, hindi lang dilaw kundi pati na rin ang berdeng jersey ay mawawala sa team nila. Kaya naman mano-imano ang laban nila dito. Matira ang matibay, sa pula or sa dilaw. At sa haba-haba man ng karera mula sa Batangas noong April 28 hanggang ngayong May 13 hanggang dito sa huling yugto ng karera ay kapanapanabik pa rin ang laban ng mga siklista. Hindi ko na ito patatagalin pa at after pumadyak ng mahigit 180 kilometers at ahunin ng Cannon Road na akala mo patag lang, taas kamay na tinanghal na stage winner si Anton Hobie ng 7-Eleven. Binigay man ng lahat, magbibilang pa rin siya ng ilang minuto para makuha ang katagang hinahanap niya na 3 minutes and 51 seconds behind si Nikita. Pero warrior talaga since day 1. Dahil ilang minuto lang ang layo ay binibigay na ang lahat ni Nikita para sa team niya. With a time gap of 2 minutes and 11 seconds, tinanghal na overall champion ng Tour of Luzon 2026, si Nikita Shulchenko. Inuwi naman ni Anton Hobie ang parehong Eagle of the Mountain jersey, King of the Mountain jersey, pati na rin ang point classification jersey, at tinanghal naman ng most combative rider si Dae YJ or Dae Young-ju. Nadepensahan naman ng LCW ang Best Young Rider jersey para kay Ibrahim Al-Refai at syempre ang yellow jersey or ang overall champion ng palarong ito para kay Nikita Shulchenko. Ang susunod na stage, see you sa 2027 Tour of Luzon. The Tour of Luzon 2027! Maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta. And this is Mangyan TV. Till we meet again. This is the MPTC Tour of Luzon. Another challenging race for today.